pilit po namang hinaharangan at ayaw patuloyin dito sa rallying ito. Lahat na po ng entry point papunta ng Metro Manila ay haharangin at ihaharas na sila po'y kakasuhan, lalo yung mga driver, operator, bus, yung mga van, etc. Lahat po ng kaparaanan at aalamin nila o sino ang rehistro niya, bakit nandito kayo, anong gagawin ninyo. Yun nga. Oo. Basta may nakitang sasakyan na puno ang sakay, Oo. na hindi naman pampasahero, lalo na yung bus dyan, na sasabihin na, hindi kayo, out of line kayo, ha? Yan, oo. Ay hahanapan ng paraan Violation. para wag matuloy yung biyahe. Ganun pa man, mga kababayan, sa gawing kaliwa po ng inyong telebisyon, live ba yan? nakikita nyo po ng live. Oo nga. Yung kaganapan dyan po sa gilid. Actually, hindi ito People Power Monument, Gilid ng People Power Monument, nakaharap po ito doon sa White Plains Avenue. Yun. Kasi yung mismong People Power Monument ay para bagang hinarangan ito Parang ayaw nila ipagamit, Aha, nasa Ano ba dahilan? Ano ba dahilan? Ba't ayaw nilang ipagamit yan? Hindi ko alam. Kasi alam ko, kapag ka meron talagang mga pagkilos, kaya nga tinawag na People Power Monument yan Di ba? Yan po ay monumento o larawan na naganap noong 1986. Yes. Di ba? Oo. Yung EDSA People Power One Revolution. Sumisimbolo yan na ang mga Pilipino ay minsan sa kasaysayan ay nagtungo dyan at gumawa ng kasaysayan. Totoo. Kaya nga nila ginawa yung monumento na yan Para lagi pong alalahanin. Pero ngayon po, hinarangan. Na para bang, hindi, nung 1986 lang pwede, ngayon hindi na pwede. Para bagang itong mga nakababayan natin na dyan ngayon, ay hindi kayo people. Alam ko na dyan. Bakit daw? Dahil natatandaan ko na kaya nagkaroon ng monumento dyan ay dahil nga sa 1986 EDSA People Power Revolution. Yes, tama po. Alam mo ba kung sino ang presidente ng panahon na yon? Ay, oo. Sino? Dating Pangulong Corazon Aquino. Hindi, si Marcos. 1986. Oo. Marcos pa, kaya nga nag-revolution Nung time. Pero sabi, akala ko nung tinayo na. Hindi, nung 1986 People Power, si Marcos ang presidente. Pinababangan nila. Ano nangyari? Nangyari dun sa People Power Revolution. Napababa po nila ang dating Pangulong Ayun ang sinasabi ko. Baka may natatakot doon sa kasabihang history repeat itself. Kaya para hindi ma-repeat, doon kayo sa ibang lugar. Ganon. Hindi ba? Ayun ang analysis mo. Wala akong makitang iba. Baka nga naman kung doon gawin. History repeat itself. Kung sakaling sa ibang lugar, hindi two strike. Kasi hinarangan nila na may barikada doon sa People Power Monument. Na para bang takot na pagka doon nangyari, ay mauulit ang kasaysayan. Na para bagang ang tanong, kayo ba may-ari niyan? Hindi nga. Inyo ba yan? Oo. Ay kung ipalo ko sa ulo. Huwag ka masyado mainit dahil pasimula pa lang tayo Hindi, may ulo ko para kasi kinakanya Ito sinasabi natin, Jen, na ang rally ngayon sa EDSA ay napansin at kinover ng iba't ibang international news organization. Okay. At karamihan dito ay kinuha sa ating broadcast kasi wala silang makitang matinong coverage sa ibang media entities. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ang ikinover kasi nila yung paano pupunahin. Ayun nga. Kasi maging sila ba na-surprise. Hindi nila akalain na mangyayari pala yun. Ang tawag dyan, naiskupan. Nabigla sila. Sige nga, ano ba yung mga nag-report? Tingnan natin. International News. Bloomberg. Bloomberg. Ayan, 1,000 stage plus rally in Philippines. Blocking traffic. Ayan. Talaga naman, June 30. Unang-unang araw pa lang. Ano pa? Thousands from Philippines. SEC protests pro Duterte senators looming arrest. Ayan, Saan ito galing? Ito naman, Star. Walang bansa, Straight Times. Ito, Singapore ito. Ayan, Ano pa? Occupy major roads. Ayan, Iba't iba pong international news yan. At ngayong day 2 ay meron pang
panibagong update na lalabas dyan. Tungkol dyan ho sa nangyayaring rally. Dahil tuloy-tuloy, mga kababayan, ang rallying ito na hindi natin pa sigurado kung hanggang kailan tatapusin. Oho. Oo. Ngayon ay may permit na, ha? May permit, May permit na po ito mula sa Quezon City Government. Yes. At liniliwanag pala natin na kasi lumalabas sa balita ang permit daw akala nila mula ngayon hanggang alas 8 lang ng gabi. Oh. Hindi po, ang pagkakaintindi ko, walang araw kung hanggang kailan. Oo. Nang nilagay ata ang... Pakidouble check nyo nga. Kasi ang lumalabas ngayon sa social media, pag natapos ngayon, wala na bukas. Hindi. Parang ganun po ang pinalilitaw nila, no? Ha? Hindi, sabihin Alas na- 8 daw ng umaga hanggang alas 8 lang ng gabi. Hindi na natin for the sake of argument Oho. na hanggang alas 8 ng gabi. Bukas hanggang... Uuwi lang yung tapos babalik na naman. Para nakalagay ata indefinite day. Pero sabihin, yung activity, wala 8 a.m. hanggang 8 p.m. Yun. Opo. Malinaw po yun, ha? Ang problema dyan, marami tayong natatanggap na report, reklamo, na yung mga kababayan natin na gustong sumama dito sa rally, Naku po, yun na. miyembro man ng iglesia o hindi, Opo. dahil sa palagay nila ay hindi na nila masikmura Oho. ang mga pangyayari ngayon at gusto rin nilang ilabas ang kanilang hinanain. Saloobin, ano? Kasi ang meron kanilang ng- saloobin Tama, oo. sa kalsada at yun na nila siguro isigaw ang kanilang damdamin. Oho. Pilit po namang hinaharangan at ayaw patuloyin dito sa rallying ito. Lahat na po ng entry point papunta ng Metro Manila ay haharangin at ihaharas na sila po'y kakasuhan, lalo yung mga driver, operator, bus, yung mga van, etc. Lahat po ng kaparaanan at aalamin nila o sinong rehistro niya, sinong ganda, bakit nandito kayo, anong gagawin ninyo. Yun nga. Oo. Basta may nakitang sasakyan na puno ang sakay, Oho. na hindi naman pampasahero, Oho. lalo na yung bus dyan. Na sasabi na, hindi kayo, out of line kayo, ha? Yan, oo. Ay hahanapan ng paraan Violation. para wag matuloy yung biyahe. Oho. At marami na po ang kahapon, ha? Marami na po. Tarlac, dito sa Cavite, dito sa Calamba, sa sa may gawin ng Batangas. Yes. Ano po? Hindi natin malaman kung ano ang kadahilanan. No, sapagkat kasi tapos bigla nilang iha-hype, Nelson. Hindi, ang bilang na ng mga tao sa EDSA, ganito lang. Parang lumilitaw, nakakaunti lang yung tao na nagpunta. Paano nga? Ayaw nyo papuntahin yung iba. Ayaw nyo papasukin, hinaharang nyo eh. Yan po ay Diba? delikado dyan. Ha? Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Natatandaan mo yung sinabi natin. Eto, yan o. Ang daming mga bus yan. Hinaharang eh. Saan lugar ito? Natatandaan mo yung sinabi natin noong Lunes. Cavitex ito pala, oh. Ay, yan, pulis oh. Oh. Na kapag ka ikaw ay nagsalang ng tubig sa takure o sa kaldero at tinakpan mo at hindi mo nilagyan ng kahit kaunting siwang para makalabas yung steam, Nako. sasabog at sasabog yan. Oho. Ngayon, hinaharang mo. Ha? Parang ganyan, ha? Ayaw mong patuloy ng mga taong ito na gusto lang namang makibahagi sa mapayapang pagtitipon sa rally. Isigaw ang kanilang gustong sabihin sa pamahalaan. Hindi natin maiwawalang posibilidad na dumating ang panahon, mainis na itong mga ito. Yun na nga. At lalong mas mapanganib yun dyan kapag sila ay hindi mo pinapayagang magsalita Oho. o sumama sa pagtitipong katulad niyan. Paano kung sumilak mo ang damdamin ng mga taong ito? Nako. Parang pressure cooker yan. Yan ang sinasabi natin. Oo. Pressure cooker na pinipigil nyo po yung singaw, ay baka bigla kung sumambulat yan. At masambulatan kayo sa mukha ninyo. Oho. At baka doon ay sabihin nyo na, may surprise na naman. Di ba? Nakakasurpresa yun. Sasambulat sa harapan mo eh. Kasi pinigilan po ninyo. Ayan Bamban Tarlac. Yan. Tarlac po ito, ha? Ayan Yung pinipigilan kanina po. pala pinapakita natin, Cavitex ba yun? Iba pa raw po yung sa may Iba pa. gawin. At alam mo ba, hindi lang dyan, ha? Dito daw sa may gawin ng, kasi yung iba,
parang tubig na dumadaloy, Nelson eh. Sa dami. Sa dami eh. Kung saan, di, alam mo naman ang tubig, di ba, pag dumaloy. Ay, hindi mo mapipigil. Hindi mo mapipigil. May iba, dumaan sa bigawin ng Rizal. Oo. Pati sa Rizal daw, yung paakyat ng Litex. Yes. May mga may mga... Dito na sa malapit ng malapit na. Yes, oho. Ay. Yung dumadaan po ng Rizal, Laguna, area na yan, Quezon. Ang iba kasi doon lumusot. Naku po. Yun po. At ngayon, meron na tayong impormasyon natanggap, Nelson. Tinanong yung mga opisyal na yan, kasi may mga, siyempre, may mga kakilala din naman tayo sa mga station na nandiyan sa paligid, sa palibot niyan. O, ba't nyo ba hinaharang yung mga yan? Wala namang violation. Yes. Ang sagot lang daw lagi ng mga pulis na nakapront, pasensya na po kayo, utos sa taas eh. Naku po. May utos daw sa kanila na gawin ito. Wala daw sumasagot kung sino sa taas. Sinong taas? Baka si San Pedro na sa langit ata yung... Nako po. Talaga naman, Oo. no? Huwag niyong harangin para malaman natin kung gaano talaga karami ang taong pupunta. Payagan ninyo. Oo. Kasi kapag ka po ganyan, hindi na po tayo demokrasya. Oho. Ang pagkaganyan po ang ginagawa ninyo, talagang mahalata na kayo na lahat na lang ng paraan gagawin nyo para mapigilan Oho. na ibulgar kung ano man yung maaaring mabulgar. Hindi ba? Tama. Dahil mula doon sa mga nag-iimbestiga, pinagtitigilan niya, pinagtitira ninyo, di ba? Oo. Simulang-simula, isa-isihin natin. Lumitaw si Orly Gutesa. Oh. Lahat na lang, pati siguro jaywalking na pwedeng isampang kaso sa kanya. Pati notaryo, nasilip. Baka siguro kung illegal possession of aglip, ipapile nyo sa kanya, di ba? Oho.